Usapang gabi, binulabog ng isang krimen ang isang babae. Walang habas na pinagsasaksak sa kalagitnaan ng gabi. Makaligtas kaya sa bingit ng kamatayan ang biktima? Habang nagpapahinga sa kapitbahay, isang boses ang pumukaw sa atensyon ng inang si Bridget. Ang sumunod ko lang naman, mama. Kasi yung, mama, alam mo ba yung takot na siya na hindi mo naiintindihan. Tapos, siyempre kahit ako, bakit? Sabi ko, tumatakbo ako. Mabilis na pumunta si Bridget sa katabing bahay kung saan nakatira ang anak na si Clexie Ilacad, 26 na taong gulang. Nadulas ako sa dugo. Nagpumilit akong makabangon pero ang hinintay kasi hindi ako nakabangon kaagad. Ang hinihintay ko talaga masasaksak na rin ako sa likod. Kaya sisisigaw akong humihingi ng tulong. Noong mga oras na yon, nagpapahinga sa katabing bahay ang kapatid ni Bridget na si Jane Pasis. Narinig ko ang hiyaw ng kapatid namin na tulong, sabi niya. 2 beses niyang sinabing tulong, tumakbo na ako kaagad. Ayon kay Jane, isang lalaki ang nakita niyang tumakas mula sa kwarto ni Clexie. Siyempre, nung nakita ko yun, hindi ako makalapit kaagad. Wala akong magawa dahil nakita ko nga patakbo na yung lalaki. Paano kung balikan kami? Agad humingi ng tulong si Jane sa kanilang mga kaanak. Alam mo ba yung iisipin mo na lang nagmamakaawa yung anak mo na walang kalaban-laban sa lalaki? Dahil ginilito na pala siya leeg. Hindi ko yun makakalimutan. Sino ang lalaking walang awang sumaksa kay Clexie? Duguan ng 26 na taong gulang na si Clexie Ilacad nang datnan ng kanyang pamilya sa loob ng sariling kwarto sa Paracelis Mountain Province. Gabi noong 25 ng Hunyo. Naghiyaw ako na ipaandar na nila yung sasakyan. Pagkatapos buhatin niyo si Clexie ka ako, kaya binuhat nila. Isinugod sa pinakamalapit na pagamutan si Clexie pero idineklara siyang dead on arrival. Pagdating din lang doon sa ospital, patay na talaga. Walang kalaban-laban niya yung anak ko. Pinagsasaksak. Lumalabas na multiple stab wounds o mga saksak sa katawan ang naging sanhi ng pagkamatay ni Clexie. Kinamatay po ng biktima ay sa dami ng saksak sa kanyang katawan. Sa medical legal certificate, binilang ko maabot ng more than 10. Noong gabing ring yun, nagsimula ng mag-imbestiga ang Paracelis Police. Yung crime scene ay puro dugo sa mga sahig at sa kama. Yun po ang nadatnan nila. Pero yung patalim ay di po nadatnan sa crime scene. Nakausap ng mga pulis ang mismong ina ng biktima. Ayon kay Bridget, kitang-kita niya kung paano nangyari ang pananaksak sa anak. Pwede niyo pong ilahad ang mga saksihan niyo? Nakita ko pinagsasaksak ng walang yang dating yun ang anak. Pagpasok ko na ganyan, nakikita ko sinasaksak siya. Pero wala. Nakakuan na yung ulo ng anak ko, nakaganon na lang, parang wala nang buhay. Nakaupo pa sa upuan. Pinangalanan ni Bridget ang suspect. Kinilala ito na si Rodante Palangdao o mas kilala sa palayaw na Afel, 36 na taong gulang.
matapos isagawa ang krimen. Tumakas at nagtago si Rodante. Noong gabing yun, nagsagawa ng hot pursuit operation ang Paracelis Municipal Police. Checkpoint lang po tayo, sir. Pababa ng bintana. License po, sir. License. Okay, sir. Walang problema. Salamat po, sir. Pasensya na sa abala. Pero bigo silang matuntun ang suspect. Natakot kami, nabalikan kami. Talagang hindi siya kasi nahuli ng gabing yun. Kaya, syempre, nag-ingat din kami. Hindi naman namin alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Ano ang kaugnayan ng suspect sa biktima? At bakit niya ito pinatay? Hindi na umabot ng buhay ang 26 na taong gulang na si Clexie Ilacad nang dalhin siya sa ospital gabi noong 25 ng Hunyo matapos magtamo ng mahigit sa 10 saksak sa katawan. Galit lang nararamdaman ko. Tapos syempre, bumabalik-balik sa akin yung eksena. Pinangalanan ng ina ng biktima na si Bridget ang lalaking walang awang pumaslang sa anak. Bakit ko pinagsasaksak ko? Walang yang rondante yun ang anak. Kinilala siyang si Rodante Palangdao. Sino nga ba ang suspect sa buhay ng biktima? Hindi deserve ng anak ko yung ginawa niya. Hindi deserve ng anak ko yun. Halos isang buwan matapos ang pagpatay kay Clexie, pinag-iba ng pamilya Ilacad ang bahay kung saan naganap ang krimen. Gayunpaman, sariwa pa rin sa alaala ng mga kaanak ni Clexie ang mga nangyari nung gabing yun. Ito yung bed nila, dito na po namin siya nakita. Nakahandusay na po siya dito. At ito rin, nandito sa gilid po itong upuan na ito. Kaya ito lahat duguan yung bed nila. Pagkatapos dito na po siya tumakbo. Mabuting anak at ina, ganito ilarawan ni Bridget ang panganay na si Clexie. 4th year college na si Clexie at kumukuha ng kursong education. 4th year niya, magkukuha na lang sana siya, practice teaching. Kwento ni Bridget, taong 2021 nang makilala ng kanilang pamilya, si Rodante Palangdao, isang driver. Ano ba naman paglilinis yan? Eh kaya naman pala nagre-reklamo yung mga customer natin na may mga gasgas yung muebles na dinideliver natin eh. Eh paano barubal kang maglinis? Ganito oh, tingnan mo ako ha. Ganyan oh, magaan lang ang kamay. Banayad. Ayusin mo. Ay, buti dumating na kayo. Diyan na lang. Pakiingatan kuya ha. Nag-apply siya bilang driver namin kasi may sasakyan kami dati. Nagdi-deliver ng furniture, tapos nagtitinda ng kung ano-ano. Doon sila nagkakilala. Ay, kuya naman. Kasasabi ko lang ingatan eh. Ayon kay Bridget, naging malapit daw sina Clexie at Rodante sa isa't isa. Walang narinig eh. Noong nagmamaneho naman na siya, parang binantayan naman na niya yung anak ko. Alam mo ba yung magsibak ng kahoy, yung kanta na yun? Parang ganun siya. Lahat na ginawa niya. Hinahulog din yung anak ko. Bakit? Hindi tama to. Ano hindi tama alin? Ito. Tayo. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Mahal kita, di ba? Pinagmamalaki nga kita kahit kanino eh. Paglaban mo naman yung relasyon natin. Oo na, sorry na. Ito naman, napakamatampuhin mo, hindi na. Oo na. Sige na, ngiti na. Ito naman eh. Ikaw kasi! Ipiwitin kita. Sige na! Diyos ko naman, Clexie! Pipili ka na nga lang ng lalaki! Si Rodante pa!
Aminado si Bridget na tutol siya sa relasyon Bakit, ng Nay? dalawa. Porke driver lang si Rodante? Sasagot ka pa talaga eh. Sinasampal ko na nga sa pagmumukha mo yung katotohanan. Wala! Bulag at bingi ka pa rin! Pinigilan ko pa sila. Pinalayas ko pa yung lalaki. Tapos, ang sabi ko din sa anak ko, hindi naman sa namimili ako. Pero bilang ina, kung halimbawang anak mo, gusto mo ba na ang mapapangasawa ng anak mo ay yung may kaso ng droga, may kaso ng baril. Alam mo, hindi kita pinagkuleyo para mapunta ka sa lalaking katulad niya! Ay, huwag niyo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Eh bakit hindi? Pipili ka na nga lang ng lalaki dyan pa! Bayad na magsalita! Ala kayo buhay na! Pero sa kabila ng pagtutol ni Bridget, pilit daw ipinaglaban ni Clexie ang pagmamahal kay Rodante. Pagpasensya mo ng nanay mo. Kung napansinin, masama kay baby yan. Nung naramdaman niyang ayaw ko sana, sabi niya sa akin na, bakit ma, dahil lang ba siya sa affair? Nasaktan ako. Doon ulit ako nag-isip. Hindi ko pwedeng diktahan kung ano man ang gusto ng anak ko sa bagay na yan. Kasi buhay niya yan. Labag man sa kalooban, tinanggap ni Bridget ang desisyon ng anak na makisama kay Rodante. Biniyayaan sina Clexie at Rodante ng isang anak. Kalaunan, na-diagnose na may biliary atresia o sakit sa atay ang bata. Kwento ni Bridget, saksi siya sa pagsisikap ng magkasintahan para pagtulungang maipagamot ang anak. Tulog na si Josiah. Magpahinga ka na rin, baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Susunod na ho ako na tapusin ko lang ho ito. Kailan nga pala yung balik mo sa doktor? Sa makalawa ho, titignan pa nila kung magmamatch kami ni Josiah. Kaya nga ho, todo kayod ako ngayon para makaipon naman ako para sa operasyon. Kaya nga anak, dapat lalo mong alagaan ang sarili mo, hindi ba? Para sa anak mo. Hirap po pala maging ina. Gagawin mo lahat para lang mabuhay ang anak mo. Kahit makalimutan mo pa yung sarili mo. Kakayanin natin to. Lalong nagsikap yung lalaki. Yung anak ko na hindi marunong magnegosyo, nagnegosyo. Okay naman sana. Kasi full support naman ang pamilya. Kung saan-saan nga raw lumapit si Clexie at humingi ng tulong, madugtungan lang ang buhay ng sanggol. Tuwa ka. Nag-match kami ni Josiah. Pwede ako mag-donate ng liver sa anak ko. Naku, ang gandang balita naman yan. Ayon kay Bridget, nagpasya si Clexie na siya mismo ang magiging liver donor ng anak. O di, asikasuhin mo na yung passport ninyo ni Josiah. May passport natin. Natin? Pati ako kasama. May kailangan kita. Hindi ko to kaya na mag-isa. Basta anak, sasamahan kita kahit saan pa tayo makarating. Ilalaban natin to. Salamat! Supposedly nga nung 13 sana kasama ni doktora na pumuntang India. Naging maayos naman daw ang pagkasama ni Clexie at Rodante nung una. Ni sa panaginip, hindi inakala ni Bridget na ang lalaking minahal ng kanyang anak ang magiging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ano ba ang kasalanan niya? Minahal niya lang si Afer. Nagmahal lang siya kay Afer. Pero pinatay siya. Paano humantong sa malagim na krimen ang pagkasama ni Clexie at Rodante? Alam mo, hindi kita pinagkuleyo para magpabuntis sa lalaking katulad niya! Ay, huwag niyo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Eh bakit hindi? Pipili ka na nga lang ng lalaki dyan pa! Ipinaglaban ni Clexie ilakad ang kasintahang si Rodante pa lang daw sa kanyang pamilya. Sa unang tingin, larawan ng isang masayang pamilya sina Clexie at Rodante. Bagamat naharap sila sa pagsubok, dala ng kondisyon ng anak na nagkaroon ng biliary atresia. Masaya naman yung anak ko. Alam kong nahihirapan siya sa buhay. Financially, sumuport lahat ng yung mga tita niya, mga pinsan niya, lola niya, mga ganun ba. Pero kaya nang mag-adjust. Sabi ko, matuto ka sa buhay, pinili mo siya eh. Pero sa kabila ng pinagdadaanan,
nagawa pa raw ni Rodante na paghinalaan si Clexie. Buti naman dumating ka na. Nag-enjoy ba kayo ng kabit mo? Eh sana man lang nag-iwan ka ng pagkain doon sa bahay dante, di ba? Sana ginawan mo na lang ng paraan. Magkasama kami ni Nanay, nag-ayos kami ng requirements ng passport namin ni Josiah. Kaya, may pagkain, kumain ka. Alam mo, kung tutuusin nga, hindi naman dapat akong kasama ng mag-ina mo eh. Yung pagpunta sa India, dapat ikaw. Ewan ko ba? Nay, tama na. Bakit tama na? Bakit? Eh dapat nga marinig niya lahat ng gusto kong sabihin eh. At baka sakaling matauhan. Lexie, pagsabihan mo yung nanay mo ah. Umuwi ka na ah. Clexie, ako pilit kong tinanggap yung lalaking yan. Kahit na ayoko dahil alam kong mahal mo. Pero hindi ko kayang magtanga-tangahan na kagaya mo. Ewan ko ba? Kailan ka ba matututo? Kailan ka matatauhan? Pinaparatangan niya si Clexie na may lalaki. Pagkatapos sabi niya alam daw namin. Pero wala naman. Wala kami namang nakikita. Sige, Clexie, una na kami. Ingat kayo Uy, salamat Salamat sa pamerienda. Sige, ingat Oh, Rodante, ba't naman ngayon ka lang? Kagabi pa kita tinatawagan. Alis ka na. Mga pinsan ko si Ami at si Jeric, sinamahan lang nila ako sa ospital para sa check-up ni Josiah. Alis na kami, kuya. Ang mahirap nga sa Juan, kasama niyang si Rodante, hindi niya kilala lahat ng mga pinsan ni Clexie kasi. Kabit mo? Kaya pinagdududahan lahat na siya daw ay lalaki niya lahat. Yun po ang umpisa ng pinag-aawayan nila. Ayon kay Bridget, may mga pagkakataong tumatawag si Rodante kahit alanganing oras para silipin si Clexie. Tignan mo sa kabilang kwarto, baka doon nagtatago. Wala nga pong dumating na tao dito sa bahay. Kaya na pa ako nandito. Hindi ako umalis. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Basta gawin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Ito tayo, tignan mo. Tatawag siya sa anak niya, papapasukin niya sa kwarto nila. Ipapakita niya sa video call yung ilalim ng bed, ilikod ng cabinet. Ito tayo, tignan mo. Carl, ano ba yan? Sino ba yung kausap mo? Si tatay po. Ano ba yun? Alas 3 ng madaling araw tumatawag ka. Oh, kita mo yung tatay mo. Sige na, matulog ka na. Na nagagalit pa nga yung anak niya, alas 2, mga alauna, alas 12. Sa pagdaan ng mga araw, lalo pa raw naging siloso si Rodante. 1 month before na nangyari yan, nag-away pa sila. Inaakusahan niya na kahit daw nandito sila sa Baguio, nanlalalaki si Clexie. Hoy, malaman ko lang iniiputan mo ako sa ulo. Manilintigan ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Yung kuya ko mismo, pamilya ng kuya ko andito. Paano namang maglalalaki yung anak ko? Ayan ang kwarto nila. Andyan ang baby nila na palaging nasa hospital. Dumating na rin daw sa punto na ipinatigil na nila sa pagmamaneo si Rodante para mabantayan ang pamilya. After that, okay naman na sila. Kasi ayaw na niyang bumiyahe, ayaw na niyang lumayo. E nandun lang siya sa Paracelis. Sa investigasyon ng mga pulis, hapon nung ika-25 ng Hunyo, umalis si Rodante para bumili ng mga pangangailangan ng kanilang anak. Nagsanla ng cellphone kasi naubusan ng vitamin C baby. Nung bumalik sila, umalis ulit itong si Afer. Sabi ni Clexie na nagpumilit itong si Afer na bibili ng diaper at saka tubig. Lumipas ang maghapon pero hindi agad umuwi si Rodante. Dahil dito, nagdesisyon si Clexie na siya na ang bibili ng gamit ng bata. Sa pag-alis ni Clexie, dumating naman si Rodante. Clexie, ano eh? Bumili ng diaper.
Binili ko na nga ako eh. Ba't umalis pa siya? Ang tagal mo eh. Di yung anak ko na yung bumili. Tigas talaga ng ulan anak mo. Nabi na ako nabibili. Eh kasi naman eh, kalahating araw kang inintay para sa diaper. Saka ba bumili ng diaper sa Tugigaraw, Cagayan? Ayon sa Paracelis Police, ito raw ang naging dahilan ng pag-aaway na magkasintahan nung gabing yun. Sinuspitsahan si Clixie kasi may pinuntahan si Clixie. Ang tagal niyang bumalik kaya nagsuspitsahan ulit. Sa investigasyon ng mga polis, posibleng nagkaroon ng pagtatalo ang magkasintahan. Iba yung usapan. Sabihin mo, nakipagkita ka sa lalaki mo. Bakit kasi hindi mo ako inintay? Sino ka bang paghihintay mo yung bata? Kunama mo na sa iiyang anak mo? Inuuna mo ba yung pagtambay-tambay mo? Dapat di na lang kita sinamay. Pareho kayo na nanay mo. Bakit? Sino ang pinaglaban ko sa pamilya ko? Sino ka ba? Ano ka ba bago kita makilala? Parang nagkasagutan lang siguro. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Rodante. Kinabukasan, ika-26 ng Hunyo, sumuko si Rodante sa Paracelis Municipal Police Station. Siguro naisip niya wala siya nang mapuntahan at sa kinaumagahan po ng June 26 ay siya po ay kusang sumuko sa impilan ng pulisya. Patay ko yung asawa ko! Patay ko yung asawa ko! Patay ko yung asawa ko, sir! Patay ko yung asawa ko! May dugo po sa kaliwang ano niya. Na sabi niya na ako yung pumatay. Nag-away ko kami. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sa harap ng isang abogado, inamin ni Rodante ang nagawang krimen. Selos ang itinuturong dahilan ni Rodante, kaya niya nagawang paslangin ang sariling kinakasama. Wala namang sinabi din ng suspect na pinagsisilosan niya na isang tao. Wala naman nabanggit yung akusado. Sabi naman ng suspect ay talagang sa pagsisilos niya sa kanyang asawa na kung pwede sanang may balik. Ang nakaraang nangyari ay magsisisi siya sa kanyang ginawa. Pero anumang pagsisisi, hindi na nito may babalik ang buhay ng nobya. Kaya yung loob ko, yung kwan ko talaga, yung nangyari sa anak ko. Ang gusto ko talaga, yung mamatay din dapat si Afer. Hayop ka! Demonyo ka! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo! Hayop ka! Hindi ka nalawa sa anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Kailangan mamatay! Pasensya ako! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Hindi mo babalik na hindi sinasadya ang anak ko! Galit kami talaga. Buti lang at sumuko. Nakausap namin siya. Sabi niya, kasalanan ko, ginawa ko. Yun lang naman ang sabi niya. Pagdusahan ko, yun po ang sabi niya. Kasong murder ang isinampa laban sa suspect. Sarap-sarap. Sinubukan ng investigador na kunan ng panig ang akusado na si Rodante pa lang daw, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Samantala, tila doble dagok para sa pamilya ang pagkamatay ni Clixie. Sa pagkawala ni Clixie, nawalan din ng liver donor ang anak niya na si Josiah. Namatayan na, wala na nga si Clixie, wala na pang donor, yung si baby. Hiling ni Bridget na wala man si Clixie,
madugtungan sana ang buhay ng apo. Yung apo ko, ma'am. Yan sana. Humihiling ako ng tulong pinansyal para ma-liver transplant sana siya sa India. Para naman, kahit wala na ang mama niya, siya man lang mabuhay sana. Humihiling ako ng tulong pinansyal kahit kanino. Tulungan sana kami.